Hello, meron nga pala tayong dating client na bumalik para ipa-cover up yung kanyang tattoo. Pero sa gusto niyang maging bagong tattoo ay hindi na po pwede. Kaya suggested na i-laser na lang muna kasi nga gusto niya is conceptual tattoo na fine line na micro-realism na Greek. So, hindi siya talaga pwede sa ganitong cover up. Pag mga gantong heavy cover up, lalo na black, kailangan dito yung tipong advanced black and gray na full saturation na kulay. So ayun, nagkasundo kami na i-laser muna, palabuin o kaya burahin muna bago ilagay yung mga gusto niya talagang tattoo. Since gusto niyang itama yung kanyang tattoo kasi pagkakamali ito ng nakaraan So kung dati wala nang chance yung mga pangit na tattoo, hindi ko naman sasabing pangit to yung mga maling tattoo o yung mga ayaw nating tattoo. Ngayon meron na tayong laser ngayon para mabura natin yung old tattoo natin at magawa natin yung gusto na nating tattoo. Kaya ayun ang gagawin ng ating client ngayon. Gusto niya magpa full sleeve ng conceptual tattoo. Kaya buburahin namin tong kanyang mga old tattoo, lalo na tong mga sobrang dark na wala namang kinalaman dun sa design na gusto niya. So si client pala mula pa ng Iloilo. So every time na magsisession kami, umuwi pa siya rito sa Metro Manila para magpa-tattoo at pagpa-laser. So client ko na siya 4 years ago pa na client. So bumalik siya ngayon after 2 years kasi 2 years yung huling session namin. Nga pala, ulitin ko lang dun sa mga may katanungan sa laser, pwede kayong mag-PM sa aking Facebook page para masagot ko yung mga tanong. Usually naman ang tanong is, masakit ba? Masakit yung ulo mo? Hala, baka bobo ka! Hindi po siya masakit kasi meron tayong nilalagay na numbing cream. Pangalawang tanong, mabubura ba ng isang session? Pag laser po, hindi po talaga. Usually, ang laser, multiple sessions po yan. Minsan, inaabot pa yan ng 10 sessions. Depende po sa inyong katawan, sa inyong immune system, kung gaano siya kabilis magbura ng ink sa inyong katawan. Kasi, ang ginagawa naman ng tattoo, ang ginagawa ng laser is tinatamaan niya yung pigment para madurog, para maging maliliit na particles na kung saan pwede nang i-flush out ng ating katawan. So yung katawan pa rin natin yung magpa-flush sa ink. Isa pang tanong, mahal ba? Mas mahal talaga ang laser kumpara sa tattoo. Kasi ang laser, per session po ang bayad. So kung ang tattoo mo is nasa maliit, 1.5 yan, 1.5 din yan sa laser, pero sa laser maraming sessions. So mas maraming gastos pag nagkamali ka sa tattoo. Ganon din naman sa cover up Nagpa-tattoo ka na, nagbayad ka na, sabihin natin mura yung binayad mo nung nagpa-tattoo ka, sumablay o mali, papa-cover up mo, mapapamahal ka. Ganon din sa laser, mapapamahal ka din. So, mahal magkamali sa tattoo. Kaya, dun sa mga nagbabalak magpa-tattoo, di bali nang gumastos na kayo ng maayos-ayos na artist o yung legit na artist o yung mapagkakatiwalaan yung artist kaysa magtipid kayo kasi mas mahal itama yung maling tattoo. Kailangan kung magpapatattoo kayo, yun po talagang may meaning, bukal sa puso, sa isip nyo, ready kayo na hindi nyo pagsisisihan dahil hindi po kayo magpatattoo dahil gusto nyo lang maging sikat, maging dapat dahil mahal nyo yung tattoo, art yun, tinitingnan nyo siya bilang art sa katawan, hindi bilang dahil gusto nyo maging astig, maging sigam, sumabay sa uso, ganon. Tulad nito kay sir, marami itong sessions kasi nakita nyo napakakapal nung ink na nilagay dun sa kanyang tattoo, sobrang dark. Siguro tansya ko dito mga 5 or more sessions. So mapapagastos talaga si dito para ka nagpa full sleeve tattoo sa presyo ng laser. So ganun po siya kamahal, no? Kaya mas magandang mag-isip muna o mamili ng tamang artist kung kayo ay magpapatattoo. Isa pang tanong, gaano katagal ang bawat pagitan ng bawat sessions? Ang nire-recommend po talaga is 1.5 month. Pero kung healed na yan, after 1 month, pwede na siyang pasadahan ulit ng laser. Since
Mababa lang naman yung settings natin para hindi madamage yung skin at hindi magka-peklat. Yung pa pala isang tanong, nagkaka-peklat ba? Hindi po talaga nagkaka-peklat ng laser kung maayos po yung kanyang aftercare. Kung meron man, sobrang mild lang o yung pinagbakas lang kung saan galing ink. Yun lang yung mapapansin nyo sa laser. Pero yung nagkikiloid o talagang nagpipeklat, hindi po dapat nagpipeklat ang laser kung tama yung pagkakagawa at tama yung pag-aalaga pagkatapos ng session. Meron din nagtanong sa akin, maliit lang naman po ito sir, ganyan, kupas naman na, ganyan. Siguro makukuha to ng 1-2 sessions. Ulitin ko po, depende po yan sa inyong katawan. So wala po yan sa maliit, kituldok po yan, madami pa ring session yan. Kung makapal yung ink, tsaka yung katawan nyo, mabagal mag-flash ng ink. Magkano po kaya ang minimum? Ang minimum ko po sa laser is 1,500 po, yung maliliit na tattoo, like mga 2x2 lang, ganyan. Yung madadaan sa minimum. Pero depende pa rin yan kung anong klase yung tattoo nyo, lalo na yung mga may kulay. Yung may kulay, mas mahirap burahin, lalo na yung mga light colors. Halos hindi kinakaya ng laser, lalo na yung mga yellow, yung white. Kasi ang laser is ilaw po siya, light beams siya na concentrated. Ang tinatamaan niya is yung mga dark pigments. So kung black yung tattoo mo, mas madali siyang mabura kumpara sa mga colored na tattoo. May nagtatanong din, legit po ba yan, ganyan, o marunong po ba talaga kayo, o yung machine po ba na gamit nyo is talagang maayos? Ginamit ko mong machine dito is Pico Laser, yung legit po ito na machine hindi po ito yung basta-bastang laser machine. Malaki po ito at medyo may kamahalan. At kung tatanungin nyo, legit din po ako, nag-training po ako under Apati, yung mga cosmetics. Nag-training po ako ng laser sa kanila. So meron po akong certificate na mag-operate ng laser. And nag-research din po ako para sa karagdagang kaalaman, para hindi tayo magkamali at may bigay natin ng tamang serbisyo yung ating laser removal. Isa pang tanong, meron na po bang mga nabura? Madami na po. Ako po mismo, ginamit ko na tong laser sa katawan ko mismo. Meron akong experience na kung paano siya nagwo-work, anong pakiramdam, paano siya alagaan. So ako mismo, sa sarili ko, meron akong ginawang laser removal sa aking katawan para siyempre alam ko din kung anong feeling, tsaka ano yung proseso, kung paano nga naman nabubura yung ink ng laser. Actually sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan masyadong nagtatanong ng mga mga basic na tanong sa mga bagay-bagay. Pumunta ka lang sa Google, pumunta ka lang sa mga internet, sa mga websites about sa gusto mong malaman. Nasa internet na lahat ngayon. Pwede kayo mag-google, ano yung laser, ganyan, ano yung magandang proseso ng laser, paano nag-work. Nandun na lahat sa Google ngayon. Lahat na. Kaya, andali na ngayong malaman yung mga bagay-bagay, di ba? Yung mga bagay-bagay nga na, lahat nga tayo analyst Lahat tayo sports analyst, lahat tayo political analyst dahil sa internet. Lahat tayo abogado, pag may mga kasong nakikita sa mga internet, lahat tayo doktor, pag may nakikitang sakit, lahat tayo, alam mo yun, alam na natin lahat dahil sa internet. So kung talagang gusto nating malaman yung mga bagay-bagay, search lang tayo sa Google. Pero pwede pa rin magtanong sa akin, hindi naman ako masungit, sumasagot naman ako ng tama, basta maayos yung pagtatanong. Ayaw ko lang yung tanong na Hoy! Stop! Stop! ang mahal naman yan, ganyan. Kung may sarili kayong price at may sarili kayong diskarte, wag na kayong lumapit sa mga artist. Okay. Like, lalo na sa tattoo, ganto presyo. Madali lang naman yan, maliit lang naman yan. Mura lang naman ang tattoo machine sa Shopee tsaka Lazada. Pwede na yung bumili, tatuan yung sarili nyo para hindi na kayo gagastos. Ibilin nyo na lang yung bigas, yung ang gastos nyo. Kaya po, dinala ko po. Diba? So yun lang, hindi naman ako masungit, pwede kayo magtanong. Wag lang yung mga medyo nonsense na mga tanong na
alam na natin yung sagot, tinatanong pa natin. Parang ganun. Napakahaba pala ng video na to, no? Dami ko nang nasabi, nakakangalay na sa kaka-voice over dito sa laser na to. Dami mong alam, Kuya Kim. Ako pala ay located dito sa Pasay City na 2501 Zamora Street, Pasay City, malapit sa Libertad Station ng LRT at malapit sa MRT Taft Station sa may Metro Point Mall sa Pasay Rotonda. Malapit po ako doon. Kung galing ka naman ng south like Cavite, pwede kang mag-bus, baba ka ng Pasay Rotonda, mag-tricycle papunta dito sa shop. So napakadali lang puntahan ng aking shop kahit saan ka galing. Kahit galing ka ng Baguio, may one ride from Baguio papunta dito sa shop ko. So tapos na nga po pala itong session at ito po yung ating results. See you sa next session. Bye bye.